Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Conqueror, isang pag-aaral mula sa Biblia. Ang mga kasunduan ng Diyos. Ang konsepto ng kasunduan ay makikita sa pagtatatag at pamamahala ng iba't ibang ugnayan, tulad ng pag-aasawa, pag-aampon, pagtatrabaho, alyansang pampulitika, at pagsamba. Ang mga ugnayang nakabatay sa kasunduan ay mahalaga hindi lamang sa sinaunang panahon ng Biblia kundi maging sa kasalukuyang panahon. Sa pinakamalawak na kahulugan, ang kasunduan ay isang kasunduan sa pagitan ng mga panig na may pantay na katayuan, halimbawa, sina Jacob at Laban, Genesis Kapitulo 31 versikulo 43 hanggang 55, o may magkaibang katayuan, halimbawa, ang hari ng Imperyong Assyria at ang hari ng Juda, Ikalawang Hari Kapitulo 16 versikulo 7. Sa sinaunang panahon, ang huli ay madalas tinatawag na kasunduan ng makapangyarihan sa mas mahina. Halimbawa, noong ika-14 na siglo bago dumating si Kristo, ang ganitong kasunduan ay isinasagawa sa pagitan ng isang makapangyarihang pinuno at ng isang mas mahinang nasasakupang bansa. Ang makapangyarihang panig ang laging nagtatakda ng mga tuntunin. Sa pananaw ng pananampalataya, ang pinakamahalagang kasunduan sa kasulatan ay yaong nasa pagitan ng mga panig na may magkaibang katayuan, partikular na ang Diyos mismo na gumagawa ng kasunduan sa kanyang mga nilikha. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagpasimula ng mga kasunduan, pumili ng katuwang, nagpahayag ng mga tuntunin, nagtakda ng mga tanda ng kasunduan, halimbawa, ang bahaghari, Genesis Kapitulo 9 versikulo 12 hanggang 17, pagtutuli, Genesis Kapitulo 17 versikulo 9 hanggang 14, at nagpasya ng mga kahihinatnan ng kilos ng kanyang katuwang, mga pagpapala sa katapatan, at sumpa sa paghihimagsik. Ang mga nakipagkasundo sa Diyos ay kailangan lamang tanggapin ang mga itinakdang kondisyon, at matamasa ang mga pakinabang, o tanggihan ang mga ito, at harapin ang mga kahihinatnan. Ang mga kasunduan sa Biblia ay maaaring pangkatin sa tatlong pangunahing uri, mula sa pinakamalawak hanggang sa pinakatiyak: ang kasunduan ng Diyos sa buong nilikha, ang kasunduan ng Diyos sa Israel sa pamamagitan nina Abraham at Moises, at ang mga kasunduang panhari ng Diyos kay Noe, bilang pangalawang Adan, at kay Haring David at sa kanyang mga lahi. Ipinapaliwanag ng Bagong Tipan kung paano ang lahat ng ito ay nagtatagpo at natutupad kay Heso Kristo. Ang kasunduan ng Diyos sa buong nilikha. Sa lahat ng may buhay, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis, upang magsilbing kinatawan at tagapamahala sa sanlibutan sa ngalan niya, Genesis Kapitulo 1 versikulo 26 hanggang 28, Mga Awit Kapitulo 8. Ipinapakita sa Genesis Kapitulo 2 na si Adan ay parang isang hari sa isang banal na hardin, na namumuno sa ilalim ng gabay at kapangyarihan ng Diyos, Genesis Kapitulo 2 versikulo 16 hanggang 17, at nag-aalaga sa sanlibutan at sa hardin para sa kanya, Genesis Kapitulo 1 versikulo 26 hanggang 28, alas 2:15. Ang dalawang natatanging puno sa hardin, ang puno ng buhay at ang puno ng pagkilala sa mabuti at masama, ay sumasagisag sa mga pagpapala at sumpa na karaniwang bahagi ng mga sinaunang kasunduan. Ang puno ng buhay ay kumakatawan sa pagpapala sa pananatiling tapat, at ang puno ng pagkilala sa mabuti at masama ay kumakatawan sa sumpa sa paghihimagsik. Dahil sa kasalanan ng tao, na itinalaga ng Diyos na pamahalaan ang sanlibutan, na naging dahilan ng pagkasira ng ugnayan ng may likha at ng kanyang nilikha, ang pagpapalang magpakarami at dumami, Genesis Kapitulo 1 versikulo 20 hanggang 30, ay napalitan ng sumpa ng kamatayan, na sa huli ay nagbunga ng malaking baha, Genesis Kapitulo 6 hanggang 8. Sa kabila nito, nanatili ang tungkulin ng tao na maging tapat na tagapamahala at tagapangalaga ng sanlibutan. Pagkatapos ng baha, sa pamamagitan ni Noe, may kabutihang loob na nagtatag ang Diyos ng isang kasunduan sa buong nilikha, Genesis Kapitulo 6 versikulo 18, alas 8:20-9:17. Sa mga sumunod na panahon, binanggit din ito ng mga propeta, Isaias Kapitulo 54 versikulo 9 hanggang 10, Jeremias Kapitulo 31 versikulo 35 hanggang 37, bilang pundasyon ng ganap na pagbabago ng sanlibutan, kung saan aalisin na ang kasalanan at ang mga epekto nito, at ang katwiran ng maghahari, Isaias Kapitulo 65 versikulo 17, 66-22. Sa Bagong Tipan, inilalarawan sa Juan Kapitulo 3 versikulo 16 ang malawak na saklaw ng pagparito ni Jesus gamit ang wikang kasunduan. Ipinakita ng Diyos ang kanyang katapatan at pagmamahal sa sanlibutan nang ibigay niya ang kanyang bagtong na anak,
upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Inaasahan naman ni Pablo ang ganap na paglaya ng buong nilikha bilang katuparan ng kasunduang ito, Roma Kapitulo 8 versikulo 20 hanggang 22, habang ang pangitain ni Pedro tungkol sa kinabukasan ay nagsasaad ng pagbabago at paglikha muli ng sanlibutan upang ang katwiran ay manahan sa bagong langit at bagong lupa, Ikalawang Pedro Kapitulo 3 versikulo 10 hanggang 13. Inilalarawan naman sa aklat ng pahayag ang bagong nilikha bilang isang banal na lungsod, kung saan ang ugnayang kasunduan ng Diyos, ng sanlibutan, at ng lahat ng naninirahan dito ay mananatili sa kapayapaan, pahayag Kapitulo 21 versikulo 1 hanggang 4. Ang kasunduan ng Diyos sa Israel sa pamamagitan ni Abraham at Moises. Bilang sagot sa sanlibutang nasa ilalim ng sumpa, pinili ng Diyos si Abraham at ang kanyang mga lahi upang makipagkasundo sa isang bagong kasunduan na magsisilbing halimbawa ng kasunduan sa buong nilikha, at magiging daan upang ang pagpapala ang humalili sa sumpa. Sa kasunduang ito, ipinangako ng Diyos kay Abraham na siya at ang kanyang mga lahi ay tatamasa ng presensya at pag-iingat ng Diyos, Genesis Kapitulo 12 versikulo 3, 17:7, 26:24, 28:13-15. Ipinangako rin niya ang napakaraming lahi na magiging isang dakilang bansa, Genesis Kapitulo 12 versikulo 2, 13:16, 15:5, at may mga hari na magmumula sa kanila, Genesis Kapitulo 17 versikulo 6, 16, 35:11. Ang lupain ng Canaan ay magiging kanilang tahanan, Genesis Kapitulo 13 versikulo 15, 17, 15:7-21. Sa katunayan, ang mga lahi ni Abraham ang magiging tagapagdala ng pagpapala sa buong sanlibutan, Genesis Kapitulo 12 versikulo 2, 18:18, 22:18. Bilang tugon, tinawag si Abraham at ang kanyang mga lahi na magtiwala sa Diyos, Genesis Kapitulo 15 versikulo 6, at ipakita ang tiwalang ito sa pamamagitan ng walang kapintasan na pamumuhay, Genesis Kapitulo 17 versikulo 1, pagsunod sa mga utos ng Diyos, Genesis Kapitulo 12 versikulo 1, 4, 22:1, at pagsunod sa kanyang kalooban, Genesis Kapitulo 26 versikulo 6. Itinatag ng Diyos ang pagtutuli bilang tanda ng kasunduang ito, Genesis Kapitulo 17 versikulo 9 hanggang 14, 22 hanggang 27. Ang mga ninuno ay naranasan lamang ng bahagya ang mga pagpapala ng kasunduan kay Abraham, ngunit ipinangako ng Diyos na itatatag ito sa kanilang mga lahi, Genesis Kapitulo 17 versikulo 7. Sa bundok Sinai, inangkin ng Diyos ang bayan ng Israel bilang kanyang sarili at nangakong magiging Diyos nila, Exodo Kapitulo 20 versikulo 2, Levitico Kapitulo 26 versikulo 12. Ipinagkatiwala sa kanila ang misyong inihayag muna kay Abraham, ang pagpapala sa sanlibutan, Exodo Kapitulo 19 versikulo 4 hanggang 6. Muling pinagtibay ang pangakong ibibigay ang lupain ng Canaan, Exodo Kapitulo 6 versikulo 4 hanggang 8, 23:20-33, Levitico Kapitulo 14 versikulo 34, 25:38, at ipinakita ng detalyado kung paano dapat tumugon ang Israel sa kaligtasang natanggap mula sa pagkaalipin sa Ehipto at sa pribilehiyong makasama ang Diyos. Ibinigay ang Sabat sa ikapitong araw bilang tanda ng katatagan ng kasunduan, Exodo Kapitulo 31 versikulo 16 hanggang 17, Levitico Kapitulo 24 versikulo 8, at itinali ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng ritual ng pagwiwisik ng dugo sa ibabaw ng dambana, Exodo Kapitulo 24 versikulo 6. Sa kabilang panig, nangako ang mga Israelita na susundin ang salita ng Diyos at tutuparin ang kasunduan, Exodo Kapitulo 19 versikulo 8, 24:3, 7, itinali rin nila ang kanilang sarili dito nang ipawiwisik ni Moises ang dugo sa kanila, Exodo Kapitulo 24 versikulo 8. Matapos ipagdiwang ang pagpapatibay ng kasunduan sa pamamagitan ng isang hapunan sa bundok Sinai, Exodo Kapitulo 24 versikulo 9 hanggang 11, ibinigay ng Diyos kay Moises ang dalawang kopya ng kasunduan na nakaukit sa mga tapyas na batu, Exodo Kapitulo 24 versikulo 12, 31:18, upang itago sa kaban ng kasunduan, Exodo Kapitulo 40 versikulo 20, Deuteronomio Kapitulo 10 versikulo 5. Ang patuloy na paghahayag ng Diyos ay naantala ng samamba ang mga Israelita sa gintong guya, kung kaya't binasag ni Moises ang mga tapyas bilang tanda ng pagkasira ng kasunduan. Gayunpaman, bilang tugon sa panalangin ni Moises,
tinanggap muli ng Diyos ang Israel at nagbigay ng mga bagong tapyas. Muling ipinahayag ng Diyos ang kanyang katapatan sa kanila, pati na rin ang mga tungkulin ng bayan sa kanya. Ang talaan ng mga turo ng Diyos ay nagtatapos sa paglalahad ng mga pagpapala at sumpa ng kasunduan, Levitico Kapitulo 26 versikulo 1 hanggang 39, at paalala ng hindi mababago nitong bisa, kahit na ipataw ng Diyos ang sumpa sa Israel, hindi ito ang huling hatol. Sa huli, aalalahanan ng Diyos ang kanyang kasunduan at ibabalik ang maayos na ugnayan sa kanila, Levitico Kapitulo 26 versikulo 40 hanggang 46, Deuteronomio Kapitulo 4 versikulo 25 hanggang 31, 30:1-10. Ngunit ang henerasyong nagpatibay ng kasunduan sa Sinai ay namatay sa ilang dahil sa kawalan ng katapatan. Kaya naman, bago pumanaw, pinangunahan ni Moises ang isang seremonya ng pagpapanibago ng kasunduan sa kapatagan ng Moab, na nakatala sa aklat ng Deuteronomio. Sa kanyang huling paalala sa bayan, binigyang diin ni Moises ang kahalagahan ng kasunduan ng Diyos at ang pamumuhay na naaayon sa katwirang itinakda nito pagpasok nila sa lupang ipinangako. Sa pananaw ng kasunduan, ang kasaysayan ng Israel sa lupang ipinangako ay puno ng kabiguan, hindi dahil nabigo ang kasunduan ng Diyos, kundi dahil hindi ito tinupad ng bayan. Nakalimutan nila ang kanilang tagapagligtas at sumamba sa ibang mga Diyos. Nang tuluyang mapuno ang pasensya ng Diyos, at bilang katuparan ng mga sumpa ng kasunduan, ipinadala niya ang mga Asiryo upang wasakin ang hilagang kaharian ng Israel noong 722 bago dumating si Kristo, Ikalawang Hari Kapitulo 17, sumunod naman ang kaharian ng Juda na bumagsak sa mga Babilonyo noong 586 bago dumating si Kristo. Gayunpaman, ang mga pangyayaring ito ay hindi nangangahulugang nagwakas na ang kasunduan. Sa halip, gaya ng kinikilala sa Daniel Kapitulo 9 versikulo 1 hanggang 19, ang paghuhukom ay bahagi lamang ng mga tuntunin ng kasunduan para sa bayang hindi sumunod, Daniel Kapitulo 9 versikulo 7 hanggang 14. Kasama sa mga tuntunin ng kasunduan ang pangako ng Diyos na hindi magwawakas ang kasaysayan ng Israel sa paghuhukom, Levitico Kapitulo 26 versikulo 40 hanggang 45, Deuteronomio Kapitulo 30, aalalahanan ng Diyos ang kanyang kasunduan, titipunin muli ang bayan, at ibabalik ang kanilang ugnayan at karapatan sa lupain. Tinawag ng mga propeta ang bagong ugnayang ito na, kasunduan ng kapayapaan, Isaias Kapitulo 54 versikulo 9 hanggang 10, Ezekiel Kapitulo 34 versikulo 25, 37:26, walang hanggang kasunduan, Isaias Kapitulo 55 versikulo 3, 61:8, Jeremias Kapitulo 32 versikulo 40, Ezekiel Kapitulo 16 versikulo 60, at Bagong Kasunduan, Jeremias Kapitulo 31 versikulo 31. Ito ay magpapatuloy sa kasunduang unang ginawa ng Diyos kay Abraham, Genesis Kapitulo 17 versikulo 7, 13, 19, Unang Kronika Kapitulo 16 versikulo 15 hanggang 18, ihambing sa mga awit Kapitulo 105 versikulo 8 hanggang 11, at pinagtibay sa Israel sa bundok Sinai, Exodo Kapitulo 24 versikulo 8. Kapag itinatag na ng Diyos ang bagong, walang hanggang, at mapayapang kasunduan, matutupad ng binagong Israel ang mithiin ng kasunduan na itinakda daan-daang taon na ang nakalipas at inaasahan ni Moises, Deuteronomio Kapitulo 30. Nagbigay pa ng mas malalim na paliwanag si Jeremias tungkol sa katangian ng bagong kasunduan, Jeremias Kapitulo 30 versikulo 1-33:26, na nakatuon sa kinabukasan ng Israel. Ang ibang mga bansa ay lumilitaw lamang bilang kasangkapan ng paghuhukom ng Diyos, tulad sa Jeremias Kapitulo 32 versikulo 26 hanggang 35, o bilang mga tinatamaan ng hatol ng Diyos, tulad sa Jeremias Kapitulo 30 versikulo 8 hanggang 11. Ayon sa pangitain ni Jeremias, ang kasunduang ito ay magiging bahagi ng puso at isipan ng bayan, Jeremias Kapitulo 31 versikulo 33, mananatili ang ugnayang nakasaad sa mga salitang, Ako ang magiging Diyos nila, at sila ang magiging bayan ko, Jeremias Kapitulo 31 versikulo 33, magkakaroon sila ng tunay na pagkilala sa Diyos, at matatanggap ang kapatawaran sa kasalanan, Jeremias Kapitulo 31 versikulo 34. Ang tanging makabuluhang pagbabago ay ang paggamit ng salitang, lahat, sapagkat makikilala nila akong lahat, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakadakila sa kanila, Jeremias Kapitulo 31 versikulo 34. Dito inihayag ng Diyos ang panahon kung kailan ang tunay na
Kasunduang panhari kay David. Ang kanyang titulong, Kristo, ay nangangahulugang pinahiran o hari. Siya ang Mesiyas, ang anak ni David, Mateo Kapitulo 1 versikulo 1, 21:9, Marcos Kapitulo 10 versikulo 47, Lucas Kapitulo 18 versikulo 39, Roma Kapitulo 1 versikulo 3, Ikalawang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 8, Pahayag Kapitulo 5 versikulo 5, 22:16, at anak ng Diyos, Mateo Kapitulo 3 versikulo 17, 17:5. Ang kanyang pagiging hari ay makikita rin sa mga tawag sa kanya tulad ng leon mula sa lipi ni Juda, Pahayag Kapitulo 5 versikulo 5, at anak at supling ni Jesse, Lucas Kapitulo 3 versikulo 32, Gawa Kapitulo 13 versikulo 22, Roma Kapitulo 15 versikulo 12. Sa kanyang kamatayan, tinupad niya ang tungkulin ng nagdurusang lingkod na hari na inihayag sa Isayas Kapitulo 53. Sa huli, ang bisa at katuparan ng lahat ng kasunduan ng Diyos, maging ito man ay para sa buong sanlibutan, para sa Israel, o para sa paghahari, ay nakasandal sa pagkatao at gawa ni Kristo. Bilang Panginoon ng lahat, siya ang pinagmulan at layunin ng lahat ng bagay, Kolosas Kapitulo 1 versikulo 16 hanggang 17. Siya ang tagapagligtas ng kanyang bayan, ang Israel sa lahi at sa espiritu, Roma Kapitulo 10 versikulo 13. Siya ang anak ng Diyos at anak ni David, na ang handog na kamatayan ang nagsisiguro sa katuparan ng lahat ng pangako ng kasunduan, para sa papuri at kaluwalhatian ng Diyos. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores ang nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.